guys! Welcome back again to my YouTube channel. Friday ngayon, naglalakad na ako, papunta ako doon sa station. Bali, gano'n na naman, nauna na si Marvin. Kanina nga sinabi ko kay Marvin pagkagising, so naligo na siya. Tapos sabi ko sa kanya, Be, habang nagbibihis siya, Be, anong oras na baka maiwan ka ng bus mo doon? Kasi maglalakad pa siya, sabi niya sa Be, hindi ako maiiwan. Mabilis ako maglakad. Ikaw kasi mabagal ka maglakad. Kasi mabagal nga ako maglakad. Eh siya kasi, ang bilis na lagi maglakad. Kaya sabi niya, walang problema sa akin kahit medyo late akong lumabas. Kasi mabilis lang naman daw siya Okay. Tapos mamaya guys, mamimili lang si Marvin ng mga disposable na mga spoon and fork, tsaka baso, tsaka paglalagyan ng mga pagkain para dun sa konting handaan namin. Ayun, di naman kami nag-invite ng madami kasi ano naman, wala rin kaming space, saka yung mga ano lang din naman, like mga klase niya, saka sila Tita Remy, Tita Regina. Hindi makapunta si Tita Rhea kasi nasa Vancouver ata sila, nagbabakasyon sila. So ayun, tapos mamaya balak namin pumuntang Unionville kasi dapat nung nakaraan kami pupunta, hindi natuloy. So, dito ngayong araw na lang namin itutuloy. Papasyal lang kami, tas konting kain lang ng mga, kasi alam ko madaming cafe ata doon. Magta-try kami mamaya. Pero depende din kung matutuloy na naman. Kasi kahapon, ramdam ko na yung pagod kahapon. Grabe, kahit nag-day off ako, kahit sabihin mong nakatulog ako ng mahabang oras, guys. Gawa nga ng graduation ni Marvin. Ubos yung mga bike dito, guys. So, ang daming nagkuha. Siyempre, may bayad naman yan. Di ko pa natatry yan. Di pa namin natatry ni Marvin. Ang liwanag na, no, guys. Ano pa lang, mga 5:30 ba? Ewan ko. Basta maaga pa. Guys, ang liwanag na, ano pa lang, mga 6:10 pa lang ng umaga, liwanag na. Break time, guys. Bale, ayan, pork steak ata to. Ito yung niluto ni mama kagabi, binaong ko na kasi isa na lang yan. Saka ito, pinapay. Ito yung galing sa Costco. Guys, out na tayo sa work. Tapos yung gamit ko yung cup ni Marvin sa Tim Hortons kasi nga, hindi ko makita yung cup ko. Ito yung butas yung ulo, ganyan. Ang luwag naman, ayusin ko mamaya. Kinakain ko lang tong tinapay ko kanina. Hindi ko kasi naubos. Gutom na gutom ako. Si Marvin half day lang ngayon. Pero meron kasi siyang mga binibili sa Dollarama. Saka sa Walmart. So hinintay na din niya ako. Hintayin na lang daw niya ako. Maghintay lang ako ng bus. Grabe ang init ngayon. Alam niyo ang init din sa loob. Yung sa trabaho. Tapos ngayon ang init. Talagang summer na talaga. Sabi sa akin ng kasama ko. Sabi, init dito no. Sabi, syempre mga ilang taon sila dito, 5 years na sila dito, Pilipinas. Sabi, grabe dito sa Canada, kala mo hindi ang bilis makaitim. Isang ano lang, itim ka na kaagad dito, sabi niyo sa akin. Oo nga din, na-experience ko last year. Parang spring pa noon, biglang uminit ng isang araw lang. Talagang balot na nga ako. Nangitim talaga ako, tapos namalat yung ilong ko, sabi ko gano'n, nag-sunburn ako, sabi ko. Parang first time ko nakita, parang this week lang to. Iwan ko kung kailan nila nilagay ito, wala naman to noon dati, upuan dito. Dito na ko, ano ba yan? Nandito kami sa Dollarama, guys. Bibili kami nito para lalagyan ng mga potaheng lulutuin. Ayan. Sisig ko, ganyan din kadami. Parang laki masyado. Laki masyado, no? Ano ba lulutuin ni mama? Apritada. Yan, malaki dapat yung sa apritada. Yung minahalang ko, maliit lang din. Yung mga ganyan. Ganyan. Lahat? Pwede namang refill na lang natin yung ibang pagkain, di ba? Ay, yung bang putahe. Oo, i-refill na lang. Para mas mukha siyang puno. Ano kasi, di yan, no? Yan na lang. Ganyan na lang yung para sa salad. Mas maganda ba, bilog? Okay lang kahit ano. Ano mas maganda? Square na lang. Tatlo pala to Ayan pa lang. Yung lulutuin kong seafood ball, malaki yun Sisig, minahalang, sisig. Kung saan ka pumunta, nandito lang pala. Sabi niya, nag-ikot na daw siya dito sa Dollarama. Tapos dito sa side na to, hindi pa pala. Baka meron pa mas... Oh, sorry.
Baka mas may madami pa, bebe. Check mo nga, baka mas madami. Ayun yung mga cups o yung mga pangtaho na cups, maliliit. Yung katulad ng kala Tita Regina, maliliit na clear. Yung pangtaho. Madami? 80. 80 isa? 40 isa. Okay. Tapos, yung pangbaso natin, yung ganyan. Hindi ko lang direct punta ko na yun. Nagyayabang ka ba sa akin? Napunta mo na lahat. Takin kita. Ano rin ganito kasi para puro mga cards lang. Dito, bebe, ang ito. Ayan, baso. Bayad na tayo. Bebe, ito rin kunin muna dito. Oh? Sige. Nabigla ka ba? $5 pala yun. Ito. Madami naman ata eh. Kumuha kami ng spoon and fork na tatlong plastic. Tapos kumuha rin kami ng puspuro kasi if ever na gamitin pa minsan-minsan. Hindi naman para mag-addict. Pag may kailangan lang namin ng apoy, syempre wala kaming walang apoy sa bahay dahil electric naman yung pangluto. Ayan guys, napagkasya namin sa bag ni Marvin yung spoon and fork tsaka sa bag. Dahil nasa $35 yung binayaran namin. Tatanong ko nung gusto mo, bili ka. Naka-sale ba, Pasok lang kami dito sa Arden, guys. Kikitain namin si Ate Alaysa kasi bibigyan niya ako ng Bake Mac. Gumawa daw siya eh. Ay, sakto mag-grocery kami dito sa Lontay. Tapos sabi niya, dito lang din daw siya pupunta. Dito daw sa Arden Warehouse. Yan. Pasok muna kami ni Marvin. Ay, $5 lang Guys, ang mura. $7 lang. Tapos yung iba, $3, $4, $10, $5. Kaya siguro pupunta si Ate Alaysa dito. Kasi mga naka-sale nga. So, sabi ni Marvin, mag-try daw ako para daw bili daw ako yung magagandang suotin. Para naman daw ako yung nagsusuot na ng maayos-ayos. Hindi laging ganiri na lang Yung sapatos ko, iyan at iyan lang din lagi kong ginagamit. Di ko magamit yung dalawa kong sapatos na bago. Ayan guys. Maganda naman siya kaso manipis yung tong pang itaas. Yung short maganda naman. Naka-sale naman yung short. $7 lang ata to. Kukunin ko na para pang suot-suot ko ngayong summer. Medyo ang laki kong tingnan dito. Ang laki ng braso ko. Magda-diet pa tayo ng bongga. Hindi pa tayo makadiet. Baka July pa tayo mag-diet. Ayan. Hindi ko kukunin tong pang itaas. Kasi siya manipis talaga. Itong short, kukunin ko to. Ayan naman guys, yung isa white, tapos palda. Grabe, ang laki ko na talaga. Ibang-iba na yung katawan ko, yung nililigawan pala ako ni Marvin. Lumobo ako ng lumobo dito Sarap kasing kumain dito eh. Lalo na pagod. Pero babalik din yan, yung katawan natin. Yung braso ko kasi. Pero sabi ni Marvin, bagay naman daw sa akin yung mga ganito. Kaso nga, ayun nga, laki na ng braso natin. Tapos medyo, ayan, medyo talagang lumaki dito. Ayan, puson. Kaya hindi makita masyado yung shape natin. So magbibihis na ako guys. Ang kukunin ko lang itong palda. Kasi mayroon naman ako mga pang itaas dun sa bahay na pwede kong gamitin. Guys, tingnan nyo. Ito yung mga nakabox pa. Siguro ito yung mga dineliver na hindi na nakuha. Bigla kami napadaan dito ni Marvin eh. Friday ngayon guys, $20. Magandang pumunta dito kapag Thursday, lang, mga $1.5 lang. Pag Wednesday naman, $3 lahat. So, ito $20 to babayaran ko. Ayun, si Marvin tumitingin-tingin din. Nakakatuwa guys, kaso mahal nga yung Friday eh. So, babalik na lang kami. Laro ko ng pambata Babalik na lang kami next time, pag may time. Pag wala, edi kung kailan na lang ulit. Pang-aso. Let's go. Nag-aya na si Marvin mag-grocery. Daming bilihan dito. Outlet naman doon ng mga damit. Ano naman yan? Uy, pasok ko na lang ng pasok. Ano yan? Siguro gusto ko na naman di yan eh. Ang bango naman dito. Ang cute naman, kulay pink. Ay, mga cake Sabi daw coin eh, pero yung baka yung nandun, pantusok. Wala kaming dalang coin guys. Ewan ko kung makakakuha kami ni Marvin ng... May coin silang nilalagay yung lalaki may coin. May coin, kulay dilaw yung coin na nilagay niya dyan. Yung 5 piso nga ng ng Pilipinas.
Dapat nang hingi tayo kay Mama Aida. Card hindi nga, bilog nga siya eh. Wala rin akong coin eh. Paano ba yan? Nakakahiya. Inano namin yung lalaki. Sabi namin pwede bang sa amin na lang yung babalik niya yung card niya. Tapos sabi niya $1 daw. Sabi ko, ha? Yung $1 yung pala nakasiksik yung $1 para makuha niya yung $1 niya. Kailangan ibalik niya yung card. Ganun pala yun ba? Hindi natin alam eh. Tagal-tagal na natin dito. Hindi natin alam yung ganyan. So, basket lang tayo. Akin na. Basket. Akin na muna to. Gagawa ko ng minahalang. Apple guys, panlagay daw sa salad, sabi ni Mama. 5 piraso be. Ito yung listahan eh. Ayan guys, kukuha si Marvin 2 patatas. Meron sa bahay yung maliliit nga lang. Yung para sa seafood boil ko yun eh. Tapos, bibili tayo ng condensed 3 lemon. Ayun, lemon. Oo. Ganyan, yan nga. Ganyan nga, kailangan ko yan. Yung ano na yan, para sa seafood boil. Kuha tayo ng isang French vanilla na Tim Hortons. Masarap kasi ito eh. Let's go. Condensed, 2. Alas kayong kinuha namin guys. Iba talaga pag ang laki na ng sahod. Ang ganda ng pormahan. Guys, bumalik kami ng Dalerama. Pero dito lang din naman. Sa Kennedy and Lawrence. Ito, bumili ako nitong pang picnic. Gagamitin namin ni Marvin. Ayan guys, bale may binilang kami nakalagay na outlet doon. Bumili ako ng belt kasi buy one take one. Tsaka yung ano pang lagay sa leeg. Para kala mama. Ano bang tawag dito? Yung pang travel to eh. Kailangan kasi nila to noon nung papunta sila diyan. Kailangan kasi nila to noong papunta sila dito. Nalimutan nilang bumili sa Thailand. Thailand data sila nag-stop over eh. So, uwi na kami ni Marvin. Anong oras na din? Alas 6 na din. Ayan yung mga 3 bag yung bit-bit namin. Wala kaming bit-bit na bag kanina. Isa lang. Napabili kami ng bag kasi nga ang dami namin pinamili. Hintayin na lang kami ng bus. Magka-Canada Day na nga pala. Kaya pala may mga flag na ng mga Canada dito. Nandito na kami sa Kennedy. Malapit na tayo. Makauwi. Naantok na ako. Pupunta sana kami dun sa parang park. Pero saka na lang daw, sabi ni Mama. Aayusin muna namin yung mga handa para dun sa para kay Marvin. Nandito na kami guys. Yung Roso, nagbubulaklakan na siya. Ganda. Ayun na. Pagod ako. Naglakad lang kami. Halos 44 minutes pa bago dumating yung bus eh. Ang sarap nito. Ano tawag dito? Bake mac. Sarap yung gawa ni Ate Eliza. Ito yung binigay sa amin kanina. Ininit mo yung munggo? Hindi, ito yung kanin lang. Sige. Okay lang. Sige. May munggo. Ano ka na, bebe? Wag yung sobrang-sobra. Sabihin ko na lang pag stop na. Yan. Kakain muna tayo guys. Munggo ulam natin ngayon. Good morning guys. Hindi na ako nakapag-update sa inyo pagkatapos namin kumain ni Marvin kagabi. Diba nag-grocery kami. Grabe, hindi na rin kami natuloy sa Casaloma dahil nga, sa Unionville. Dahil nga napatagal kami, nag-grocery kami, tapos hinintay namin si Ate Eliza. May pagtsikahan pa kami. Dapat may pupuntahan kami na parang, park ata yun. Hindi rin namin natuloy na. Sabi ni Marvin, pahinga na lang tayo, be, kasi bukas, Sabado, may work ka. Tapos ayun, nung umaga, nanonood ako ng vlog nila Ate Emma, siya kasi Kuya Alvin. So nag-share si Ate Emma na about nga sa bagong, yung parang ni-propose na policy na naman sa mga international student naman yung pag-apply ng PGWP. Syempre kami hindi pa kami, nag-iintay pa rin kasi kami ng approval ng PGWP hanggang 90 days. So nakaka 30-40 days na kami. Kaya sabi ko kakaba naman. Kasi di ba nakalagay, start ngayong spring 2024. Pero iaano pa siya next year, yung mga mag-a-apply ng PGWP. Kumbaga ba baka mamaya magbago naman, maisama rin kami, di ba? Kawawa naman. Sayang naman yung mga pinaghirapan namin. Hindi lang kami, pati mga ibang international student. Lalo na yung mga pala ngayon, nag-aaral, na next year gagraduate. Nakakalungkot. Sinend ko nga din sa mga kakilala ko na international student din. Nabigla talaga ako, sabi ko.
Sinunod ko kay Marvin. Grabe, no? Sa mga international student, pahirap yung situation natin. Kaya ayun, sabi nga nila, basa nga ako doon. Kapag may nakita na kayong opportunity para makapag-apply ng PR, grab nyo na daw. Kasi syempre hindi natin alam mga pwede mangyari. Pabago-bago kasi, saka ang bilis lang nung araw. Ang bilis lang nung araw. Yung 3 years mo parang 1 year lang. So sabi ko, dapat talaga pagplanuhan na talaga kung ano yung next step. So, ayun, nag-ano din kami, nagde-decide din kami na baka lumipat. Pero yung talaga namin lumipat kasi syempre nandito na talaga eh. Dito na yung mga ano namin, naging pamilya namin. Pero kung wala talaga kaming choice, kailangan namin lumipat para maging permanent resident. Lilipat kami. Eh syempre hindi naman pwedeng pagka-PR namin doon. Alis agad kami, mag-stay pa kami doon ng matagal. Yun. Kaya sana basta maging ano tayo positive. Ayan na guys, magpapaalam na ako kasi mag-start na ako magtrabaho. Basta ano lang, pray lang tayo, magiging okay din. Makakamit din natin yung pagiging permanent resident. Pero basta ilalaban natin yun guys. So yan lang, bye bye. Don't forget to like and subscribe.